David yan. Amen. Kala ko makakalimutan din na exhortation ni Father din. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So, purihin po ang Diyos at talagang marami po tayo sa listahan ng mga nagpatotoong ngayong gabi. So, tunay po na maraming ginawa ang Panginoon. At kahit man hindi ito natin napakinggan, hindi ho ibig sabihin na hindi kumilos ang Diyos. Ano po? So, talagang ang Panginoon ay active na kumikilos po sa lahat ng kanyang mga anak. At lahat ng yan ay pawang sa ikabubuti po natin at para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. So, salamat po sa Panginoon. Ano po? So, hindi ko na po maalala kung ilan po yung nagpasalamat. Marami po, ano? At marami pang nais din magpasalamat. Pero, kumbaga, ang oras po natin ay hindi eternal. Ano po? Kasi ang eternal ay darating pa lang. So, salamat sa Diyos sa lahat po ng ating po mga testimonies. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating salita ho ng Panginoon. So, samahan po ninyo ako sa aklat ng Mateo or Matthew chapter 8 verses 18 to 22. Basahin ko po, tingnan po natin sa ating po mga Biblia. Matthew chapter 8 verses 18 to 22. Okay, so basahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin. Now when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to go over to the other side. And a scribe came up and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." Another of the disciples said to him, "Lord, let me first go and bury my father." And Jesus said to him, "Follow me, and leave the dead to bury their own dead." Tayo po'y manalangin. Salamat po muli, O Diyos, sa gabing ito. At minsan pa ay ikaw po ay maghahayag sa amin ng inyong pong salita. At tunay po ng inyong pong salita ay buhay, Panginoon. At ito po ay nag-ooperate sa amin. And as well as ito po ay sumusuri din ng amin pong pagkatao, ng amin pong mga motibo, ng amin pong mga intensyon, ng amin pong thoughts, Panginoon. Tunay po na wala hong takas ang bawat isa po sa amin sa katotohanan po ng iyong salita. Kaya ikaw po matuloy na manguna sa bawat isa at sa inyong pong lingkod na maghahatid po ng inyong pong kapahayagan. At patuloy po, Diyos, ihanda po ninyo ang bawat isa po sa amin at patuloy niyo po lamang na gamitin ang inyong pong tagapagsalita na instrumento sa inyong pong pagpapahayag at ikaw po lamang ang maitaas sa bawat salita na amin pong mapapakinggan ngayong pong gabing ito. Salamat pong muli sa pagkakataong ito. Tunay po na ito ay pagpapala na buhat sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa ating pong binasa, mga kapatid, so makikita po natin that it is easy, napakadali na magsabi sa Panginoon that, "Lord, I will follow you." But sa buhay ba natin, ilang beses na ba natin sinabi sa Panginoon, but always we fail. Lagi tayong nabibigo, katulad ng New Year's resolution. So, nangangako tayo na sa taong ito, ako ay magpapakabait na. Mangangako tayo na hindi na ako kakain ng matataba. Pero hindi pa rin talaga umuubra ang lahat ng mga pangako natin at lagi ho tayong nauuwi sa kabiguan na gawin natin ang ating mga pangako. Ganun din po ang isang Kristiyano na nagsasabi sa Panginoon na, "Panginoon, susunod na ako." Pero sa pagsunod niya ay hindi ito bukal sa kanyang puso, kundi bukal lamang ng kanyang bibig. Kaya hindi ho sa lahat ng mga nagsasabing sila ay sumusunod sa Panginoon o yung tinatawag po nating followers of Christ is sa puso nila ay talagang sumusunod sila sa Panginoon. So deep inside sa kanilang mga puso ay nandoon ang kanilang commitment na sumunod sa Panginoon. And obviously, ngayon tayo mga Kristiyano na, so kanino tayo tumitindig at naninindigan? Diba? So, walang iba kundi para po sa ating pong Panginoon. And ang mensahe pong ito ang magbibigay sa atin ng dalawa
sa mga katangian po ng isang disipulo ni Kristo, ngunit hindi ho natin matatawag na tunay na alagad ng Panginoon. Sapagkat marami hong sumunod sa Panginoon, pero hindi ho lahat ay nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. So yan po ang matutunghayan po natin sa Synoptic Gospels. Kung maalala po natin sa ministry ng Panginoon, so maraming sumunod sa Kanya, pero meron din pong umalis. Meron din pong unti-unting lumayo na sa Panginoon, lalo na nung panahon na ang Panginoong Jesus ay dinakip at siya ho ay ipinako sa krus. So lots of times, na makikita ho natin na maraming taong umiwan sa Panginoon. But ang mabigat na makikita ho natin dyan is ang nagpatuloy na sumusunod sa Panginoon ay mabibilang na lamang. Lalo na nung panahon na siya po ay ipinako na sa krus. Even the 12 disciples, remember? Even the 12 apostles, dumating po sa punto na sila po ay bumalik sa kanilang mga anak buhay at tuloy na nilang iniwan ang kanilang tawag bilang alagad ng Panginoon. So our theme tonight is marks of a superficial disciple. Ano ba ang mga tanda ng isang alagad na hindi kay Kristo? Sapagkat meron po tayong dalawang katauhan na makikita ho sa ating pong binasa from verse 18 to 22, and this happened. So ito po ay nangyari after po ng pagpapagaling ng ating pong Panginoon. So bago po siya tumawid sa kabilang panig po ng Galilea o ng Sea of Galilee. So before that, nagpagaling po siya ng isang may ketong at nagpagaling din po siya ng isang servant, ng isang centurion. So talagang namangha po ang Panginoon sa faith o pananampalataya ng centurion at gumaling po ang kanyang servant. And then, ang sumunod naman po na pinagaling ng Panginoon ay ang mother-in-law ni Pedro. So ito po yung kita po natin in the context. And after po ng pangyayari pong ito, nagpasya po ang Panginoon na tumawid po sa kabila ng Galilea. Ngunit, sabi po ng isang skriba na lumapit po sa kanya, "Guro, teacher, I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." So, dahil sa, kumbaga, yung kasikatan na meron po ang Panginoon nung panahon na yon. Yan. Matatawag nating kasikatan talaga nung panahon na ito ng Panginoon. So, popularity. Yan. So, doon sa ating di ba? It's the time of the popularity of Christ. Kaya maraming talagang followers ang Panginoon. And talagang marami pong sumunod sa Kanya at may nagsabi na, "Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta." Parang kahit harangan man ng sibat, ako'y susunod pa rin sa iyo. So ganun sila ka-devout or ganun sila ka-devoted na sumunod sa Panginoon noong panahon na yon. But remember, alam ng Diyos ang puso ng tao. So, hindi ibig sabihin na sinasabi mong susunod ka sa Panginoon, sa iyong puso, handa ka talagang maging alagad ng Panginoon. Kaya, ang dalawang katauhan, nakikita po natin, so there are two characters of a superficial disciple. For verse 18, makikita po natin ang disipulo or ang isang scribe. At tinawag po natin siya bilang Mr. Eager Beaver. So, why? Because he was eager to follow Christ. So, nandun talaga yung kaniyang kagustuhan na sumunod sa Panginoon. And I will read again the text. "Now when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to go over to the other side, and a scribe came up." So, iskriba ang lumapit po sa Panginoon. So, he declared, "Teacher, I will follow you wherever you go." So, that is the declaration of that scribe. Nung skribang ito. At kapag sinabi pong iskriba, mga kapatid, sila po ay kilala. Hindi ho yan basta isang ordinaryong tao lamang. Ang iskriba ho ay mataas ang pinag-aralan at sila po ay kabilang sa scholarly class ng Jewish society. Yan. So, kumbaga sila yung mga pantas. O, mga scholar, mga pantas pagdating sa batas
o kautusan o sa mga tradisyon ng mga Hudyo. So sila yung pinakamatatalino. Pero namangha sila, yung mga nakinig o nakapakinig ng statement nitong skriba na ito, sapagkat taliwas ito sa kanyang posisyon bilang isang skriba, na handa niyang sundin ang Panginoong Hesus kahit saan man siya pumunta. Even the 12 disciples were impressed sa profession po na ito ng iskriba, na talagang kahit man tayo maaaring mamangha din kung kasama ho tayo doon, kung kumbaga actual nating napakinggan itong sinabi po ng scribe na ito. But the Lord answered him, kung titingnan po natin in verse 20, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." So, we know that ang isang skriba ho ay maring, bukod sa mataas ang kanyang pinag-aralan, ay meron siyang magandang estado ng buhay, mayaman, marangya. So, yung bang ideal na tao na hinahanap ng mga naghihikahos o ng mga nagdarahop sa buhay. So, maaaring ito yung isang ideal person na meron na siya lahat. So, pwedeng sabihin siguro ang appearance din niya ay handsome, magandang lalaki, matipuno. Okay? So, yun yung talagang pleasing sa kanila. Pero, ano po sabi ng Panginoon? What is the Lord's reply? "Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." Kung ating titingnan mabuti, So, sa unang tingin, parang hindi related yung sagot ng Panginoon doon sa sinabi po ng scribe. Matalinghaga, proverbial ang answer po ng Panginoon, pero ito ho ay refleksyon ng tunay na kondisyon ng puso ng iskriba. He mentioned that he has no place of his own. Sinabi po ng Panginoon, he has no place of his own to rest, and the physical comforts of him are nearly impossible bilang isang tao. Kaya binungad na ng Panginoon sa kanya, sige, sinabi mong susunod ka. Ito ang buhay ko. From the time na siya ipinanganak, wala siyang magandang lugar ng kapanganakan. Wala rin siyang masasabing personal property throughout ng buhay niya dito sa mundo. Wala siyang bahay. Wala siyang masasabi nating komportableng higaan. Wala tayong makikita sa synoptic gospels na nagsiuwian, ang Panginoon ay bumalik sa kanyang tahanan o bumalik sa kanyang bahay. Ano pong usual na occasion or lugar kung saan pumupunta ang Panginoon after ng kanyang ministry? Sa bundok. Di po ba? And madalas siya ay nasa bundok ng mga olibo, in the Mount of Olives, in the Garden of Gethsemane. So lagi siyang nasa labas, sapagkat throughout ng kanyang buhay bilang tao, wala siyang personal na pag-aari. Kaya sabi niya dito, "Foxes have holes and birds of the air have nests." At least, ang mga foxes, meron silang lungga na pwedeng kublihan. Ang mga ibon, meron silang pugad na pwede nilang dapuan. Ngunit ang anak ng tao, ano po sabi niya? Has nowhere to lay his head. This is an example. Ito po isang halimbawa ng kababaang loob ng Panginoon na siyang ipinapamanhig din para sa kanyang mga alagad, na tayo maging mapagpakumbaba rin. Kaya sabi po yan, he has no place of his own to rest, and the physical comforts of him are nearly impossible. Hindi natin hindi natin naisip siguro na paano kaya ang Panginoong Hesus nung siya ba'y nagpapalit ng damit? Saan siya nakakapagpalit ng damit? Meron pa siyang extra na damit? Siya ba ay nakakakain ng maayos? Paano yun? Wala siyang bahay. So, paano yung resources na meron siya sa kanyang pagiging tao, di ba? Samantalang tayo, pagka
kulang yung isa doon sa mga basic needs natin, ay talagang pilay na pilay. Ano? Ang pinaka-importante pa naman dyan ay pagkain. Paano pagka wala ng laman ng storage ng ating mga bahay? Di ba? Pagka wala na hong bigas, wala nang laman ang bigasan. Pag wala nang laman ang imbakan po natin ang ating mga pangangailangan. So, di ba, nandun na agad yung emosyon natin. Tumataas agad ng presyon natin. Pero ang Panginoon, sa kabila ng kanyang kahirapan, ginawa niya ang bagay na tama. At ginawa niya ang bagay na nasa puso ng Panginoon. At ito ay iligtas ang sangkatauhan. So, the scribe's declaration, Lord, I will follow you wherever you go. So, ito'y larawan ng isang taong adherent. Larawan po ng isang taong naniwala o nanampalataya sa Panginoon. But not all, hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, susunod kami, ay talagang susunod sa Panginoon. Yan po makikita natin dyan. So, eagerness is good, but it's not enough. Okay? So, kaya sa Mr. Eager Beaver, pero ang Panginoon, ano po sabi? His eagerness may seem good, but without understanding and embracing the cost of being a disciple of Christ, it is not authentic. So, hindi siya maituturing na tunay na pananampalataya kung mismong sa commitment na dapat ay meron siya bilang alagad ng Panginoon ay hindi niya ibinibigay o hindi siya handang magbigay ng kanyang sarili para sa Panginoon. At yan po ay katangian ng isa sa mga anyo ng lupa or klase ng lupa doon sa parable of the sower, kung matatandaan po natin, yung isang binhi na nahasik sa mabatong lupa. In Matthew chapter 13. So ano pong maalala po natin doon sa mabatong lupa na yon? Tinanggap niya ang salita, ngunit nung dumating ang mga pagsubok, ang mga pag-uusig, ano ang nangyari? Tinalikuran niya ang mensaheng kanyang napakinggan. Sa mga tuwid, tinalikuran niya ang pananampalataya. So, emotional response. So, yan po yung isa sa mga nangyayari po sa mga taong nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na magpagaling, magpaalis ng mga masasamang espiritu at gumawa ng iba't ibang himala. Ngunit, nung dumating na ang pag-uusig, nung dumating na ang mga mahihirap na sitwasyon bilang alagad ni Kristo, hindi sila nagpatuloy. Kaya sabi po yan mga kapatid, to be a follower of Christ must have a heart of expectancy to suffer and experience almost the same as that of Him. Hindi po disenyo ng Panginoon sa ating kanyang mga alagad na mabuhay ng wala tayong inaalala o tayo ay mabuhay ng walang problema. Wala tayong isipin sa buhay po natin. Sadyang sa isang lingkod ng Diyos o sa isang alagad ng Panginoon, we should expect na talagang kakambal ho natin, nakatabi ho natin ang paghihirap at pagtitiis. So a heart of expectancy to suffer and experience almost the same. Kahit man magikahus tayo, dumating man ang kagipitan, pero ipinapabatid sa atin ng Panginoon na ito ay patunay na ikaw ay kanyang alagad. So ito yung magdudulot sa atin ng comfort, ng pag-aaliw sa presensya ng Panginoon. And the best investment that we could make is storing up treasures in heaven. Kaya kung iko-commit natin ang ating buhay at hindi lamang natin sasabihin sa Panginoon, Panginoon, susunod ako. Ito ay pag-iimpok sa kalangitan.
Hindi ho ito basta lamang pakikinig ng kanyang salita at pagkamangha sa mga ginawa ng Panginoon sa ibang tao at maging sa atin. Tayo ba mga kapatid ay narito sa gawain ito? Hindi lamang out ng pagkamangha natin sa kaligtasan, kundi yung kahandaan po natin na ibigay ang ating buhay para sa Kanya. Narito ba tayo upang ibigay ang lahat para sa Panginoon? Amen po ba? Baka may kahati pa rin ang Panginoong Jesus sa atin. May kahati pa rin si Kristo sa ating puso at hindi talaga siya ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. Kaya ang pagiging tagasunod, sabi niyan, ay magkaroon ng isang puso na meron tayong ine-expect na hindi lahat ng oras sa buhay natin bilang alagad ni Kristo ay masagana o masaya. Darating ho ang kagipitan, ang kalungkutan at ang iba't ibang mga pagsubok, pero hindi nito maaalis ang ating ugnayan sa Kanya. Okay? Kaya sabi dyan, kita natin kung anong Panginoong Jesus nung siya'y nag-minister. Hindi siya yumaman, pero siya ang may-ari ng lahat. Kaya hindi ho promise ng Panginoon na maging mayaman ang sinumang nagnanais na kanyang maging alagad. Kundi makilala ho tayo bilang kanyang mga alagad at maging kinatawan niya para sa sanlibutan. Okay? And we have number 2 in verse 21. Another of the disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. So, doon po sa una, ng address nung scribe, teacher, guro. So, doon pa lang sa kanyang pagtawag ng guro sa Panginoon, so nandun na yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus na siya talaga ang anak ng tao, na siya talaga ang anak ng Diyos na pinadala para sa mundo. And dito naman, sa verse 21 na makita po natin, another of the disciples said to him, Lord, Panginoon. Sapagkat isa rin siya sa mga followers. Kaya sabi dito is a disciple. But, siya po ay may label na si Mr. Reluctant. So first, we have the Mr. Eager Beaver na talagang masigasig at handang-handang sumunod. Pero nakita ng Panginoon ang kanyang puso na hindi talaga siya buo na sumunod sa Kanya. And ang ikalawa, makikita natin si Mr. Reluctant because ang sabi niya, Panginoon, pahintulutan niyo po muna ako na pumunta sa aking ama para siya'y mailibing. So ano pong implikasyon yan? So that is the disciples' appeal. In reality, the disciples' father is not yet dead, actually. So, kumbaga, in literal sense, makikita natin na, patay pala yung kanyang ama. At nakiusap siya sa Panginoon na, Panginoon, pahintulutan niyo po muna ako na mailibing ang aking ama. Pero hindi po ibig sabihin po, in reality ho, na nung panahon na yan, patay na ho ang kanyang ama. Alam niyo po ba na ito po ay isang figure of speech? This is a Near Eastern figure of speech, mga kapatid, na kung saan ang implikasyon po nito is nais niyang gampanan muna ang kanyang responsibilidad bilang anak sa kanyang ama. At kapag dumating na ang panahon ng kamatayan ng kanyang ama at natanggap na ang kanyang mana, saka siya susunod sa Panginoon. So yun po yung ibig sabihin ng let me go. Okay? Permit me first to bury my father. So, he called Jesus Lord but delays himself to follow him. So, mali na agad. Tinawag niyang Panginoon ang Panginoon pero idinilay niya, may pagkaantala doon sa pagsunod niya sa kanyang Panginoon. And this disciple is not of the 12, but one of the unidentified followers of Jesus. And it implies that he wants to take first his responsibility as son to his father concerning their family business until his father dies and the inheritance will be distributed. So siguro, nung binasa natin to, ang tingin natin, siguro, oras lang naman yun. Ililibing lang yung ama. Pero alam niyo po ba,
This is a figure of speech na ibig sabihin po, Panginoon, baka po pwede pong ito muna. Magampanan ko muna yung aking responsibilidad bilang anak. Yan, kasi meron kaming negosyo. Tapos, pag namatay na yung aking ama at naghati-hati na kami dun sa mana, yan, susunod na ako sa inyo. Paano kung bata pa yung ama? Hihintay pa ng 40 taon bago sumunod sa Panginoon. Ganun ba yun? Ganun ba sa atin mga kapatid? Hintayin muna nating, sabi nga, umulan ng ginto bago tayo sumunod sa Panginoon. Hintayin muna nating bumaha ng salapi bago tayo sumunod sa Panginoon. Okay? It could involve a long period of time. Ano po? In other words, he prefers to wait until he receives his inheritance. Hinihintay niya yung mana niya. Hinihintay niyang mamatay yung kanyang ama bago pa sumunod sa Panginoon. What kind of, sabi nga, anong klaseng pag-iisip? Ano po? And sasabihin niya, tatawagin niya ang Panginoon, Panginoon. Hindi po ba? Kaya, what is weightier in your heart right now? Ano yung mas mabigat sa puso natin? Si Kristo ba o yung mana? Si Kristo ba o yung kumita? Si Kristo ba o yung tagumpay sa buhay? Si Kristo ba o yung stability sa pinansyal? Si Kristo ba o yung ating personal na ambisyon? So ito yung sinabi ko dito. Okay? Kaya, ang sabi ng Panginoon, follow me. Sumunod ka. Na walang paghihintay. Ba't ka maghihintay ng 30 taon? Paano kung namatay ka na in the middle of ano? Wala pang 30 taon. Nauna ka pa sa sa tatay mo. Nauna ka pa dun sa hinihintay mo. Bago ka sumunod sa Panginoon. Ano po? So follow me and allow the dead to bury their own dead. So be warned, those whose focus are on personal prosperity rather than to serve Jesus. Sa mga ang focus nila ngayon ay ang kanilang pag-unlad bilang tao, sa halip na ang Panginoong Hesus ang kanilang unahin at sumunod sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, it was also a figure of speech. Let the world, in other words, let the world take care of the things of the world. Hayaan mong ang mundo na ang mag-ingat sa mga makamundong bagay. At ang mga patay sa espiritu, kaya nila yan. They can take care of their own things. Kaya sabi ng Panginoon, let the dead, allow the dead to bury their own dead. Okay? So ito yung challenge po sa atin, mga kapatid. Madaling sabihin, Panginoon, ako yung tagasunod. Panginoon, ako ay consistent na present sa gawain. Present sa gawain, pero sa bahay, wala yung presence ng pagiging Kristiyano natin at iba ang presensya na meron sa atin. Ano po? In Luke chapter 6 or chapter 9, tingnan po natin. In Luke chapter 9 verse 60, actually ito rin po yun, pero meron pong karagdagan na instruction po mula sa Panginoon. Ano po sabi dito? Okay, from verse 59, to another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. So dito sa NASB ang makikita po natin, allow the dead to bury their own dead, but as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Ito dapat ang ating pangunahing responsibilidad. Hindi yung sinasabi ng disipulo na ang aking responsibilidad bilang anak. Anak ka rin ng Diyos Ikaw ay anak ng Diyos. So, aling responsibilidad ang mas matimbang sa iyo na gampanan ngayon? At
Bakit? Kung ang pipiliin mo ay ang responsibilidad na hindi bilang anak ng Diyos, hihintayin mo pa ang mahabang panahon bago sumunod sa Kanya. Yet, tinatawag mo siyang Panginoon. Okay? So sabi dyan, but as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Follow me. Sumunod ka. Yan yung mga excuses ng iba sa mga tinatawag nila na lingkod din ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating responsibilidad, sabi dyan, the Christian's responsibility is not to follow and mimic the world, but to proclaim the gospel to the world in the name and power of Christ. Hindi yung responsibilidad natin bilang anak, bilang magulang, kasi kasama yan. Saklaw nito lahat. Kung tayo ho ay anak ng Panginoon, alagad ni Kristo, saklaw nito ang iba pa nating responsibilidad. At ito dapat ang ating gagampanan bilang kanyang mga alagad. Hindi sumunod at gayahin ang sanlibutan, kundi iproklama ang mabuting balita sa sanlibutan, sa kapangyarihan at pangalan ni Kristo. Ang sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, ay higit pa sa pagsasabing susunod ako. It includes both faith and practice. Kinakailangan sa buhay natin, tunay tayong tagasunod ni Kristo. Hindi sa bibig lang natin bumubukal, namumutawid ang salitang susunod ako sa iyo, Panginoon. Amen? Kaya huwag sanang ma-identify ho tayo alinman sa dalawa. Eager but hesitant to commit himself completely para sa Panginoon. And reluctant to follow Christ because of, sabi nga, mundo, trabaho, ambisyon. Tandaan po natin sa ho ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ano ang igaganti natin sa Kanya? Ano ang ibabalik natin sa Kanya? Di po ba? Kung ano yung mga bagay na dapat gawin siyang mahirap. At kung ano yung mga mali, siyang madali. Sa ating kalikasan. But since now, sabi nga, since ngayon na tayo ay Kristiyano na, bakit hahayaan pa rin natin ang ganitong kasanayan? Ang gawin, ang para sa Panginoon ay mahirap pa rin. At ang mga maling bagay ay madali pa rin sa atin. Okay? So we have two characters, brothers and sisters. At sana wala ho sa ating ganito. At sana wala ho sa ating superficial na disipulo ng Panginoon. Sa puso natin, handa nating sundin si Kristo sa kanyang kagustuhan. Sa kanyang kalooban, hindi sa ating kalooban. Okay? And for our conclusion, a disciple of Christ must be the one who confesses and commits his or her life to Him completely, confidently, and Christ-likely. So, ang pagiging alagad ni Kristo, hindi lamang ikinoconfess niya kung ano siya, kundi kinukumit din niya ang kanyang buhay ng ganap, ng buo ang loob at ng kalarawan ng kanyang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Amen. So again, these are the marks of a superficial disciple. Ano po sabi ng Panginoon? What is the cost of discipleship? Sinabi po ng aklat ng Marcos at sa iba pang panig po ng Synoptic Gospels. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Deny yourself, take up your cross, and follow me.
Wala na tayong puwang para maging hari muli ng ating mga sarili o maging Panginoon pa rin ng ating pong mga sarili. Kundi tayo ay para na sa Panginoon at handang batain ang paghihirap kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. At tagasunod tayo ng Panginoon hanggang sa dulo ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita, sa muli niyo pong pagpapaalala sa amin tungkol sa halaga ng tunay na pagiging alagad ninyo, Panginoon. The cost of true discipleship. Salamat o Diyos sapagkat ikaw po ang humawak sa amin noong panguna na napakinggan namin ang iyong pong salita at sa kasalukuyan na patuloy niyo po kaming hinahawakan, Panginoon, upang gawin kung ano ang iyong kalooban at maging alagad ninyo o Diyos na handang makibaka at handang ipalaganap ang mensahe ng inyong pong kaligtasan. Ano man po ang aming pagdanan sa buhay, kaakibat ng aming pagiging alagad, ay hindi ito maging dahilan upang hindi namin gawin ang iyong pong pagkatawag sa amin. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.